Actually, wala pa pong nagfa-file ng complaint. Ang nangyari po, yung Human Rights Advocate Negros ay pumunta sa aming regional office sa Bacolod noong April 21 para po humingi ng assistance sa amin para sa retrieval, mabilisang retrieval ng mga bodies ng namatay. Gusto rin ipavalidate kung totoo ba na magkakaroon na lamang ng mass grave at para doon, baka daw doon na lang ilibing yung mga namatay at yung mga na-displace na tao doon sa area dahil po doon sa encuentro. So, agad po kami pumunta sa lugar at na-establish naman po namin na walang mass grave na nangyari at yung mga bangkay po ay nadala na sa dalawang funeral parlors, isa sa Tuboso at isa po ata sa Escalante. Kami naman po, yung investigation na isinagawa namin ay dahil nga po doon sa mga claims na meron nga daw pong nadamay ng mga civilian. So yun po yung tinitingnan namin kung totoo nga po ba na doon sa 19 ay meron talagang mga civilian lang, hindi po armed combatants, hindi civilian lamang. Yun po yung tinitingnan namin sa ngayon. Doon sa mga 19 na napatay, Commissioner Epreser, ilan po ang NPA talaga doon? Ang binabanggit po noong mga human rights advocates, ang sinasabi nila ay 14 daw po yung armed combatants talaga, miyembro ng NPA, pero yung 5 ay mga civilians, estudyante, journalist, community workers na nagsasagawa lang po ng research at community work doon sa area. So yun po yung gusto naming mapatunayan kung ito po bang sinasabing 5 na ito ay totoong community workers at civilians nga po sila. Okay, so as of now, Commissioner Epreser, ongoing pa rin yung verification kung talagang hindi sila parte ng grupo? Opo, ongoing pa rin po. As a matter of fact, sa Sunday po, merong kaming mga investigators galing sa central office at doctor from our forensic division na lilipad po papunta ng Negros para i-augment yung aming team doon sa Negros Island region para mas maraming tao na magkakandak ng investigation doon sa lugar. Ayan. Paano po ang investigation sa mga involved na tauhan ng Philippine Army, Commissioner? Opo, importante pong ma-establish kung may civilian o wala doon sa namatay dahil kung totoong merong civilian ito po ay malinaw na paglabag sa international humanitarian law kasi ito pong batas na ito ay pinagbabawal na may masangkot, pinagbabawal na may masaktan o mamatay sa mga enkwentro. Ibig sabihin kung hindi naman armed combatants, hindi po sila dapat pwedeng madamay o masaktan.